Naging malandi ang tadhana sa kaabang nating si Lau o Laura. Napakaganda ng kanyang kwento mga kahugot, pero bago yan, i-promote ko muna ang ating Facebook page na ito sa mga hindi pa nakaka-follow para lang updated kayo sa mga kwentong paparating sa ating mga channels. Follow ba? Tama, paki-follow ang ating Facebook page. Maraming salamat. At narito na ang napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig ng ating kabang na si Laura at ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, matagal na rin akong nakikinig sa mga kwento sa mga channels mo at akala ko'y mananatili na lang akong tagapakinig forever, pero may nangyari na siyang nag-udyok sa akin para magpasya na ring ibahagi itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Ako si Laura. Lau ang tawag sa akin ng nakararami. 6 kaming tunay na magkakapatid pero may kinagisnan kaming ate. Si Alvina na matanda lang sa akin ng 7 buwan kaya hindi ko nakasanayang tawagin siya ng ate. Yes, Kuya Bono, 7 months lang ang tanda sa akin ng Alvina. Kaya't masyadong halata kung paano nagtaksil si Papa sa nanay noon ni Alvina na si Tita Elena. Oo, si Tita Elena, nanay ni Alvina ang urig na asawa ni Papa at si Rosana na aming ina ay kabit lang noon ni Papa. Pero dahil ayaw sa cheater ng nanay ni Alvina, ay hiniwalayan nito si Papa kaya't si Mama naman ang nagwagi at nagkaroon ng 6 na anak kay Papa. Kami yun. Nag-abroad daw si Tita Elena sa Kuwait noong maliit pa si Alvina. Iniwan si Alvina sa lola nito pero kalaunan ay pumanaw ang lola ni Alvina at siya ay napunta naman sa poder ng nakatatandang kapatid ni Tita Elena kung saan siya ay naabuso at pinabayaan. Dahil that time ay nag-asawa na ng Yemeni si Tita Elena at pumirmi na sila sa Yemen na isa palang mahirap na bansa. To the rescue naman daw si Papa kay Alvina noong 4 years old pa lang siya. Magpo-4 na rin daw ako noon. Kinuha ni Papa si Alvina, inuwi sa amin kaya nagkaroon kami ng panganay na kapatid at dahil maliliit pa kami noon ay hindi namin natandaang hindi namin siya kapatid sa ina kundi sa ama lang. Sabay kaming nag-grade 1 ni Alvina at noon ay okay pa naman kami. Madalas pa namang magkasundo pero habang lumalaki kami at inuobliga na kaming tumulong sa mga gawain, noon na kami madalas mag-away ni Alvina. Aminado ako kaabang na ako ang mas matapang at authoritative while siya ay feeling kawawa at pa-victim lagi. Iyakin kasi siya, feeling walang kakampi kahit na alam kong kakampihan siya ni Papa kung magsusumbong lang siya. Kaso hindi siya nagsusumbong kapag kinakawawa namin siya. Iiyak lang yan at susunod sa gusto ko. Yes, I was the wicked one noon pero hindi naman ganoon kalala. Sa mata ng ibang tao, lalo na kay Unel, mabait pa rin naman ako. Si Unel ang unang lalaking nagustuhan ko kaabang. Kabarangay lang din namin siya at kaklase naming pareho ni Alvina mula kinder hanggang grade 6. Kumpara sa buhay namin, may kaya ang pamilya ni Unel. May-ari sila ng bakery at liban sa pagtitinda ng tinapay sa barangay gamit ang kolong-kolong na may istante, ay nagsusupply din sila ng tinapay sa mga tindahan sa mga karatig barangay. Wala namang dating sa akin si Unel nung grade 5 pa kami. Kaso nung bakasyon after grade 5 ay hindi ko siya nakikita sa barangay. Kahit nga noong kasal ng pinsan namin na kapitbahay nila sa Purok 1, hindi ko siya napansin. Taga Purok 5 naman kami at magkalayo talaga ang mga bahay namin.
Noong bakasyon before kami mag-grade 6 ay nagbakasyon pala si Onel sa tita niya sa Baguio. At noong pasukan na, grade 6 na kami, nagulat na lang kami dahil ang laki ng pinagbago ni Onel. Liban sa tumangkad siya ay pumuti pa at naging reddish ang mga labi niya. Hindi lang ako ang biglang nagka-crush sa kanya kaabang kundi maging si Alvina, pinsan kong si Agatha at pati ang muse naming si Selena. Kinagabihan sa bahay noong maglalatag na kami ng higain namin ni Alvina at mga nakababata kong kapatid na babae na sina Lisa at Lauren, biglang may inabot sa akin si Alvina. Keychain na yari sa inukit na kahoy at may nakaprint na I love Baguio. At sa tabi nun ay ang ulo ng iconic lion head sa Cannon Road. Pinabibigay ni Onel. Casual na sabi ni Alvina sa akin noong iabot sa akin ang keychain. Alam kong hindi ko na itago ang tuwa at kilig ko noon kabang. Hindi ako makapaniwalang naalala akong bigyan ni Onel ng ganon. Noong abutin ko yon kay Alvina, saglit ko lang pinagmasdan, tapos magkadaop ang mga palad ko sa dibdib ko na tila ba napaka-priceless ng bagay na yon. Pagkatapos nun ay binuksan ko na ang aparador namin kung saan naroon ang memory box ko. Kahon lang yon ang sapatos na kinoveran ko lang ulit ng gift wrapper na pink para maging presentable. Sa memory box na yon naiipon lahat ng mga maliliit na bagay na espesyal sa akin. Pati unang medyas ko noong baby pa ako, kapirasong buhok ko noong unang ginupitan ako, mga photo albums na maliliit at kung ano-ano pa. Walang pwedeng humawak sa box na yun kundi ako lang. Kung meron mang makialam doon, makakatikim ng bangis ko. At doon ko nga maingit na itinago ang I love Baguio keychain na ibinigay ni Onel. Kinabukasan sa kalsada noong papasok na kami ng school, nahuli kasi akong lumabas ng bahay. Nauna sina Alvina, Lauren at Lisa pero hinabol ko sila. Malayo-layo pa ako ay napansin ko na parang may nakalawit sa backpack ni Alvina, nakadangling at syempre gumagalaw-galaw habang naglalakad siya. Noong nasa likod na nila ako, maayos ko nang natitigan ng bagay na yon na nakasabit sa zipper ng bag ni Alvina. Keychain din, kagaya ng pinaabot sa akin ni Onel pero magkaiba ang design at print. Iba yung kay Alvina kasi ang nakaprint ay 2 puso. Yung sa akin ay ulo ng leon. At ang nakaprint sa keychain ni Alvina ay I love you. Hinawakan ko pa yun kaabang at tinitigang mabuti. I love you talaga ang nakaprint, hindi I love Baguio na kagaya sa akin. Oy Alvina, bigay din ni Onel to? Tanong ko sa kanya, tumango lang siya. Baka naman sa akin talaga yan, pinagpalit mo lang. Baka sa'yo sana yung I love Baguio. Sabi ko pa pero ang sagot niya, ewan ko, basta siya mismo ang nagsabit niyan dyan kahapon. Saglit ako natigilan sa paghakbang dahil sa disappointment na naramdaman ko. That very moment ko unang naramdaman at itinuring ang half-sister kong si Alvina bilang karibal. Puppy love pa lang naman yung namagitan kina Alvina at Onel nung grade 6 kami. Yes, naging close sila at hindi rin mabilang ang lihim kong galit kay Alvina sa tuwing makikita ko siyang nakangiti ng nakaka-diabetes tuwing kausap niya si Onel. Pero nung grade 6 lang kami yon kasi noong bakasyon pa lang matapos kaming magtapos ng elementary, sa akin na pumabor ang swerte. Mahirap lang kami kaabang. Si Papa lang ang kumakayod bilang welder sa paggawa ng steelwork sa bayan ng Maria Aurora, katabing bayan ng San Luis na aming hometown.
Hindi raw kaya ni Papa na sabay kami ni Alvina na mag-high school kasi malayo pa ang public high school sa amin. Pamasahe pa lang magastos na. Kaya ang nangyari ay pinaghinto si Alvina. Sa bahay na lang siya at tumulong na lang kay Mama sa mga gawaing bahay at sa pagsisilbi sa mga nakababata naming kapatid. Ako naman sobra ang tuwa ko noong unang araw ng klase at makita si Onel sa loob ng classroom. Nasilayan ko rin kaagad ang masigla niyang mukha nung makita niya ako. Siya pa ang excited na lumapit sa akin at ang sabi, "Wow, Laura, magkaklase ulit tayo." "Destiny," sagot ko, pero hindi niya gets. Nawala ang ngiti sa labi ko nung muli siyang magsalita. "Si Alvina, anong section niya? Sana dito rin siya." Sa inis ko kaabang ay sinagot ko siya ng, "Section B siya. B as in bahay." Hindi nag-flourish yung damdamin ko para kay Onel as times go by nung high school kami. Sumuko ako kasi kahit anong gawin ko, si Alvina pa rin ang kanyang bukang bibig at isa pa, may bago akong nakilala na higit na mas gwapo at mas qualified kesa sa kanya. Siya, si Rick Lee. Naging close kami ni Rick Lee nung second year na kami. Siya ang naging dahilan noon ng laging excitement ko sa pagpasok sa school pagkatapos ng 20 minutes na pagharap sa salamin to make sure na maganda ako. Pero ang sabi ng kaklase kong si Janela, naging asyumera lang daw ako sa pag-aakalang may gusto rin sa akin si Rick Lee. Kasi sila na ni Rick Lee pero itinatago lang nila dahil ayaw malaman ng tita ni Rick Lee na teacher namin sa English. Tinanong ko si Rick Lee noon kung totoo ang sinabi ni Janela. Isang linggo na lang noon at Valentine's Day na, mahigit isang buwan bago matapos ang school year na yon noong second year kami. Nagulat si Rick Lee sabay tingin kay Janela na nasa malayo sa amin. "Totoo ba, Rick?" Untag kong tanong sa kanya. Ang sagot niya sa akin, "Bakit kasi tinatanong mo yan?" "Wala. Gusto ko lang malaman kung totoo." "Bakit nga gusto mong malaman?" "Gusto ko lang." Hindi pa rin niya ako sinagot. Pero kinabukasan, umiwas na sa akin si Rick Lee. Then sa mga susunod pang araw at buwan, unti-unti na silang lumantad ni Janela at pinatunayang totoo nga na may relasyon sila. "14 years old ako noon kaabang pero 2 beses nang nasampal ng katotohanang masakit ang umibig. Una kay Onel, pangalawa kay Rick Lee. Noon na rin ako nagsimulang magtaka kung anong mali sa akin. Hindi naman ako pangit. Mas maganda nga ako kay Alvina at lalong mas maganda ako kay Janela pero bakit hindi ako nagustuhan ng mga lalaking nagkagusto kina Alvina at Janela? O nasaktan ako. Bilang 14 years old noon, mababa pa ang luha ko. Halos gabi-gabi tuwing magdadasal ako bago matulog, napapaluha ako. Minsan sa aking pagdarasal ay naitanong ko pa sa Diyos kung bakit ganon. Wala akong nakitang sign na sinagot ako ng Diyos sa tanong ko. Sa halip ay naisip kong siguro hindi pa talaga time para maging masaya ang love life ko. Kaya ang ginawa ko, mas pinagbuti ko pa ang pag-aayos ko sa sarili ko. Bakasyon nung matapos kami ng second year, tambayan ko ang harap ng malaking salamin at inaaral ko ang bawat kilos ko. Facial expression, paraan ng pag-upo, paraan ng pagtayo,
paraan ng paglalakad while naka-on ang TV at manakanakang pinapanood kung paano ang mga kilos at gestures ni Sharon Cuneta sa kanyang show noon na The Sharon Cuneta Show. Si Sharon Cuneta ang pinanggayahan ko or naging model ko para ma-transform ang sarili ko to be a better version of myself. Hindi rin ako halos lumalabas ng bakasyon na yon dahil gusto kong magpaputi. Tumutulong ako sa mga gawahing bahay pero pang loob na trabaho lang. Ayokong lumabas, ayokong maarawan. Kung mapilitan man akong lumabas, dapat may payong. Noong time na yon din ako naging suki ng CY Gabriel Pink na sabon at line na pampaputi ng mukha. Ang mga ito ay paulit-ulit ko lang inuungot kay Papa. Hindi naging madali ang paggastos para kay Papa noon dahil nagpapatayo sila noon ng tindahan sa tabi ng highway sa kanto papasok ng barangay. May mga nauna nang nagtayo ng mga tindahan doon at ilang bahay. Matagal pinag-ipunan ng mga magulang ko ang magkaroon ng maliit na business. Nagtinda sila ng feeds at bigas pero sa halip na yumaman ay mas lalo pa silang nalugmok sa kahirapan at maraming utang. Ang nangyari, akala ni na Papa at mga kasamahan niyang nag-invest sa mga lote sa tabi ng highway ay legit ang taong nakausap nila at pinagbayaran ng rights sa lupa. Hindi pala. Biglang sumulpot ang totoong may-ari na pinsan ng kausap ni na Papa na noon ay nagtatago na tangay ang maraming pera. Ni na Papa at mga kasamahan niyang nagtayo ng negosyo sa loteng yun. Nasa taong sumulpot ang mga totoong papeles. At kahit nagkademandahan pa ay wala na rin napala sina Mama at Papa kundi problema at sama ng loob. Yung iba nilang kasama, nakapaglipat ng tindahan sa bayan ng San Luis pero sina Papa, wala na talagang pera kaya't inubos na lang ang dating stocks nila ng feeds at bigas at bumalik na si Papa sa dating gawi, pamamasukan sa welding shop. Fourth year high school ako taong 1999. Isa na ako sa masasabing nililingon ng mga lalaki sa school namin. Marami na ang nagkakagusto sa akin, maraming nagpapaabot ng sulat, marami na ang nagtangka pero ako naman si Gaga, nagpa-importante pa. Naging filinggera. Na-enjoy ko yung feeling na sa dami nilang nagkakagusto sa akin, parang hindi tama na biglang may lalaking makapasok sa buhay ko na ikakadismaya ng iba. Isa pa, feeling ko tumaas din ang standard ko sa boys noon kaya't ang mga admirers ko ay nanatiling nangarap lang na mapansin ko. Sorry naman sa pagka-filinggera ko noon, pero that made me never experience relationship sa buong high school life ko kasi nagtapos ako ng high school with many admirers pero zero boyfriend. College, ininsist ko kina Papa na sa Baler ako mag-college, sa Mount Carmel, isang private college sa Baler pero hindi ako pinagbigyan kahit na umiyak pa ako. Ang ending, sa Ascot ako napunta. Public school yun sa Baler din pero malayo sa sentro ng Baler. Kumuha ko ng kursong BSIT. Dahil malayo din ito sa aming bayang San Luis ay kinailangan kong mag-boarding. And yes, Kuya Bono, nagawa ko pa rin umiwas sa pag-ibig noong first and second year college ako. Marami pa rin boys ang nagpakita ng interes sa akin noon pero focus-focusan ako sa pag-aaral ko kahit na
In love na rin ako noon kay Bernard na kapit boarding house ko. All boys ang boarding house nila, all girls naman sa amin. Si Bernard ang pinakamasigasig sa lahat ng nanligaw sa akin since high school ako. Almost every day since makuha niya ang cellphone number ko ay nagte-text siya kahit na madalang ko lang siyang replyan. Hindi dahil sa ayaw kong mag-reply kundi dahil wala akong load. Yung pag-aaral ko noon kaabang, oo, government school yon pero tipid na tipid pa rin ako sa allowance ko dahil lalo pang humihirap ang buhay namin dahil nagsisipag-aral na kaming lahat na magkakapatid, liban kay Alvina na talagang kontento na sa buhay niya sa bahay namin. Bakasyon nung magtapos ako ng second year ko sa college ay nag-asawa na si Alvina. And guess who kung sino ang napangasawa niya? Si Onel na oo, gwapo pa rin noon pero first year college lang ang naabot dahil naghirap din ang kanilang pamilya. Natali siya sa gawaing construction at isa siyang baguhang karpentero nung magpakasal sila ni Alvina. Lihim pa ako nagpasalamat noon kaabang dahil hindi si Onel ang naging tadhana ko. Dahil kung siya, baka hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. O napansin niyo ba ang ugali ko? Pangit, di ba? Pero alam nyo, nagpapakatotoo lang ako and promise, nagsisikap akong mabago ito. Third year na ako noong 2002 and yes, nagawa kong iwasan ang gwapong si Bernard kahit mahal ko na. Hindi lang dahil focus-focusan nga ako sa pag-aaral ko kundi dahil may nabalitaan ako tungkol sa kanya na hindi ko nagustuhan. Playboy daw pala siya noong high school siya and at the age of 15 ay may nabuntis na siya and that of course made him a young daddy na. Si Bron ang nagkwento sa akin ng bagay na yon tungkol kay Bernard. Magkabarangay sina Bron at Bernard. Pareho silang taga-bayan ng Dipakulaw. Hindi sila close pero hindi rin naman magkaaway at alam kong hindi paninira ang kwento ni Bron sa akin noon tungkol kay Bernard. Ang bahay ng tita ni Bron kung saan siya nakikita noon ay halos katabi lang ng boarding house ni na Bernard. Nanligaw din sa akin si Bron kaabang. Sa personal dahil that time ay wala pa siyang cellphone. Personal din niyang inaabot sa akin ang pasalubong niya tuwing linggo ng hapon kapag galing siya sa kanila sa Dipakulaw. Isda, fresh and dried, mga gulay, minsan bigas na mais. I mean mais na bigas. Ay ang gulo. Yung sinasaing na parang bigas pero mais siya. Alam mo yun? Kung sa isang binata parang ang corny na ganun ang binibigay mo sa nililigawan mo while yung iba flowers and chocolates at kung anik-anik pa. Pero si Bron, yung binibigay niya ay nagbibigay naman sa akin ng kaalwanan sa isang buong linggo kong pakikibaka sa pagtitipid ng allowance ko kasi hindi na ako gaanong bibili ng ulam. 1 kilong bigas na lang ang binibili ko for the whole week kasi hinahalo ko yung bigas na palay sa bigas na mais na galing kay Bron. Malambot at mas masarap pa. May malaking ref sa boarding house namin. Lilinisan ko na yung mga isdang bigay ni Bron. Ilalagay ko sa malaking container ng ice cream tsaka ko ilalagay sa freezer. Ganon din ang mga gulay. Nilalagay ko lang sa ref para hindi rin malanta agad. Oo, malayong mas gwapo si Bernard kumpara kay Bron pero hindi naman pangit si Bron. Sabi nga ni Ate Mila, kaboardmate naming teacher na matandang dalaga, gwapo daw si Bron pero hindi mo kaagad makikita ang kagwapuhan niya. Hindi kagaya ni Bernard na palibhasa kasi maputi, malinis sa katawan at lagi nakaporma ay kaagad mo raw makikita ang kakisigan niya.
Si Bron daw, kailangan mong titigan at makasanayan ang itsura niya tsaka mo makikita na gwapo rin siya. Yung kagwapuhang hindi nakakasawa. And yes, kaabang nakita ko rin ang kagwapuhan ni Bron at gusto ko na nga siyang sagutin at maging kauna-unahan kong boyfriend sana at may age noon na 19 pero natigil ako bigla sa pag-aaral. Natapos ko lang ang third year, isang taon na lang sana at mag-graduate na kaya lang nagkagulo na. Pinaalis si na Papa sa loteng nabili nila, yung loteng pinagtayuan nila ng tindahan. Yung totoong may-ari ang nagpaalis sa kanila at pilit pinagiba ang ginastusan nilang tindahan. Natural nagwala sa galit si Papa. Nagawa nilang idamay ang panganay na anak na lalaki ng peking may-ari na that time kasi nagtatago na. Mayabang naman kasi ang panganay na anak ng scammer ng lupa. Nabugbog ni na Papa dahilan upang makasuhan pa si na Papa ng physical injury and worst of all, wala ng business sila Papa. Totally, wala na silang source of income at ilang buwan pa ang lumipas bago nakabalik si Papa sa dating trabaho niya sa welding shop. Hindi na rin nila nabawi ang perang pinambayad nila sa lote dahil nagtago na nga ang walang hiyang scammer ng lupa. Umiyak man ako at paulit-ulit na sinabing isang taon na lang gagraduate na ako, wala pa rin nangyari dahil talagang walang-wala na si Papa. Muntikan pa nga niya akong nasampal dahil sa pag-aatungal ko noon. Pero ilang buwan lang ang dumaan, mayroong mas malalang nangyari. Biglang nawala si Papa. Matapos bigla ring nawala yung lalaking nabugbog nila. Nagsulputan ang maraming haka-haka, baka nagpatayan daw sila. Ang tanong noon, nasaan ang mga bangkay nila? Wala namang nakita. Sabi nila, baka daw itinapon sa dagat o inilibing sa gubat. Ang pagkawala ni Papa kaabang ang tuluyang pumilay sa aming magkakapatid at kay Mama. Ito rin ang nagbigay sa akin ng napakatinding hamon tungkol sa katuparan pa rin ng pangarap kong makatapos sa sarili kong paraan. Kaya lang, ang Aurora ay isa lang mahirap na lalawigan at ang trabaho para sa kagaya kong hindi pa tapos ng pag-aaral ay limitado. May mga basic jobs, sales lady sa palengke o sa mga tindahan sa bayan pero ano naman ang magagawa ng sweldong galing doon para sa akin? Gayunpaman ay namasukan pa rin akong sales lady sa isang tindahan sa palengke pero isang buwan lang. Kinailangan ko lang yung sweldo para may pamasahe at konting baon ako sa pagpunta ko sa Cabanatuan City upang doon isakatuparan ang mga plano ko. Yung sinabi ko na para kaming napilay nung mawala si Papa ay patungkol sa matinding kahirapan sa aming pamilya. Sa ibang lugar, siguro sa mga syudad, pwede sanang mamasukan si Mama bilang labandera. Sa aming barangay, walang ganon. Wala kaming makain. Wala kaming bukid upang libre sana ang bigas namin kagaya ng mga kapitbahay namin. Wala kaming bigas. Wala din kaming ulam. Naipon ang utang ni Mama sa tindahan ng kumari niya na dati niyang best friend noong dalaga pa sila, pero napipinto ng masira ang friendship nila dahil sa pera. Nahihiya ng mangutang si Mama dahil hindi nga nakakabayad at pinagkakalat ng kumari niya na 1 kilometro na raw ang haba ng listahan ng utang namin sa kanya. Dumarating sa punto si Mama na sobra ang stress niya. Natatangay ng galit at nasasabi niyang ibebenta na lang niya ang isa sa mga nakababatang kapatid ko.
Pero bago pa yun nangyari ay kinuha na ni Alvina ang 3 nakababatang kapatid ko. Si Lauren na pangatlo, si Leslie na panglima at ang bunso namin si Lebron. Si Lauren noon ay 15 anyos na, 11 years old si Leslie at 9 years old naman si bunso. Mahirap lang din sina Alvina at Onel at may isang anak na rin sila noon pero sabi nila, malalakas pa naman daw sila kaya kakayanin nilang iraos ang buhay nila kasama ang 3 naming kapatid. 3 kaming naiwan kay mama noon. Ako, ang sumunod sa akin na si Lisa na that time ay 17 years old na at ang pang-4 na si Luis na that time ay 13 anyos na. Natatandaan ko noon, isang pangyayaring nakakalungkot. Naranasan ko pang maligo gamit ang sabong panlaba na bareta bilang sabon sa katawan ko at shampoo na rin. May cellphone pa ako noon, yung basic phone lang dati pero hindi na nagkaka-load pero never kong naranasan ang manghingi ng load sa mga kaibigan ko maging kay Bron. Kapag lang napapansin ni Bron na hindi ako nagre-reply matapos siyang mag-miss call ng mag-miss call ay bigla na lang may darating na load. Kay Bron ko naidaing ang mga paghihirap ng pamilya ko noon at ang sabi niya, sagutin ko na raw siya, magsama na raw kami, magpakasal para sagot niya na ako at lahat ng pangangailangan ko. Kaso lang ay nag-aaral pa siya noon, graduating. Isa pa, hindi rin naman sila mayaman sa Dipakulaw. Mangingisda ang kanyang ama at may sari-sari store ang kanyang ina. 5 silang magkakapatid at siya ang panganay. Magiging pabigat lang ako sa kanila at isa pa, naisip ko, hindi pag-aasawa ang solusyon sa problema namin. Naisip ko din, oo kahit papano giginhawa ang buhay ko kapag nakipag-asawa ako kay Bron. Pero paano naman si mama at mga kapatid ko? Oo Kuya Bono, napagtanto ko noon na magkaiba kami ni mama sa pananaw at paninindigan sa pamilya. Kung siya, handang isuko ang mga anak niya dahil hirap na, ako biglang naging superhero. Bigla akong nagkaroon ng determinasyon na sa pamamagitan ko, matutulungan ko lahat ng kapatid ko maging ang aming ina. Sa Cabanatuan City ako nagsimulang tuparin ang pangarap ko. Nagtrabaho ako sa Greenwich ng CQ Plaza, isang mall noon yon pero wala na ngayon. Sa tulong ng isang mabait na kaibigan, nakakuha pa ako ng scholarship mula sa Kapitolyo kahit na hindi ako taga Nueva Ecija, na libre tuloy ang tuition fee ko. Si Ate Emmy ang manager at franchise owner ng Greenwich noon. Dati ay hindi pa ito pagmamay-ari ng Jollibee. Chinese si Ate Emmy at siya ay parang tomboy, strong lady. Alam lahat ng trabaho kahit na panlalaki. At dahil Chinese, matipid, walang nasasayang sa kanya. Lahat ng traits ni Ate Emmy noon, hinangaan at inadapt ko sa sarili ko. Sabi ng mga katrabaho ko noon, masyado daw akong sip-sip kay Ate Emmy kasi ako yung tipo na kapag wala na akong ginagawa sa nakatokang trabaho ko, tumutulong ako sa iba. Kahit gawaing panlalaki pa yan gaya ng pagmamap sa sahig, magpunas ng salamin, magdeklag ng baradong tubo, magbuhat ng karton ng pizza mula sa bodega. Sa madaling salita kaabang, inalis ko ang kaartihan ng babae sa katawan ko. Wala akong pakialam kung pintasan nila ako at mawalan na ako ng admirer at wala nang manligaw sa akin kasi wala naman talaga akong plano noon na magka-boyfriend. Sa utak at puso ko noon, pangarap lang muna, tsaka na ang love affair.
Si Lilibeth ay nakilala ko noon sa HR office ng NE. That time ay NE Mall ang namamayagpag sa Cabanatuan City. Sa NE ako unang nag-apply nung dumating ako ng Cabanatuan at nakasabayan ko sa pag-a-apply si Lilibeth. Pero pareho din kaming hindi natanggap sa NE. Pero pareho kaming natanggap sa Greenwich sa CQ Plaza. Inaya din ako ni Lilibeth na lumipat sa boarding house nila sa Rizal Street, malapit lang sa CQ. Noon na ako napilitang ibenta ang cellphone ko kasi natanggap na ako sa trabaho. Hindi ko na kailangan ng cellphone na siyang pagsesendan daw ng message kung natanggap ako sa in-applyan ko o kailangan nang magpa-interview. Binenta ko kasi kailangan ko naman ng pambili ng pagkain ko. Itinago ko lang ang lumang SIM card ko pero noong kailangan kong maki-insert kay Lilibeth, hindi ko na mahanap sa isang mini packet ng wallet ko ang SIM card ko. Dahil doon kaabang ay nawalan na ako ng contact kay Alvina, maging kay Bron hanggang noon ay masigasig pa ring manliligaw ko. So sa Greenwich, si Lilibeth ang totoong naniniwala sa akin na hindi ako sip-sip at hindi ako tomboy dahil kahit sa boarding house namin ay aktibo ako. Si Lola Leonie ang landlady namin at kasama namin siya sa mismong bahay. Kapag may sira sa boarding house namin, nagtatawag pa siya ng babayaran niyang aayos pero sabi ko lagi, "Lola, subukan ko munang ayusin. Pag di ko naayos, tsaka na lang magtatawag ng aayos." Pinapayagan naman niya ako. Sa sarili kong paraan, Kuya Bono, natuto akong humawak ng martilyo at lagari. At noong magpatayo pa si Lola Leonie ng extension ng boarding house namin sa likod, naging tambayan ko sa mga oras na hindi ako busy ang makialam sa trabahong construction. Natuto akong maghalo ng semento, mag-asintada ng hollow blocks, magpahid ng konkretong palitada, at natuto akong umibig muli sa katauhan ni Eddie. Si Eddie ay isang binatang mason. Pero lahat din ng trabahong construction ay alam niya. All around siya sa edad na 25 noon at ako naman ay 20 anyos. Pero sa pagmamason siya talagang bihasana at siya ang matyagang nagturo sa akin ng pag-aasintada at pagpapalitada. Sabi niya, dapat focus ka, dapat solid ang bawat tapal at pahid mo ng halo upang magkaroon ng limpyo at perpektong resulta. Sabi pa ni Eddie noon sa paraang pabiro, "Parang pag-ibig lang yan. Kung ibubuhos ng manliligaw mo ang buong atensyon niya at pagtatrabaho ang mabuti ang panliligaw niya, malamang sa malamang mapapaibig ka niya." Well, akala ko noon simula na yon ng panliligaw ni Eddie sa akin. Alam mo, Kuya Bono, noong bagong simula pa lang ang construction sa likod ng boarding house, hindi ko nakikita ang mukha ni Eddie kasi natatakpan ang buong ulo niya. Mata lang na may sunglass pa ang nakikita. Pero simula nung maging close kami, hindi na siya nagtatakip ng mukha kaya naman araw-araw kong nakikita ang kagwapuhan niya. Yes, Kuya Bono, gwapo siya. Halos magkasing puti kami, makinis din ang mukha. Yung kilay niya medyo makapal at napakaayos ng tubo. Yung mata niya medyo singkit. Ang kanyang mga labi ay halos kulay pink. Kaya nga sabi ko, kahit may pangarap ako para sa pamilya ko ay nahulog talaga ang loob ko kay Eddie. Nalaman ko rin na hindi niya type ang mga babaeng maarte at masyadong nagpapakababae. Ang sabi niya noon, "Alam mo, Laura, hanga ako sa iyo kasi hindi ikaw yung babaeng maarte at masyadong nagpapakababae. Alam kong babae ka talaga pero
Isa kang babaeng matatag at matapang. Ano bang tawag nila doon? Independent ba? Ikaw yon. At hangang-hanga ako sa'yo kasi gusto mong matutunan mga trabahong ganito kahit na ang ganda-ganda mo naman. Gusto kong tumili sana noon dahil sa kilig pero pinigilan ko ang sarili ko. That time, Kuya Bono, in love na talaga ako kay Eddie. Nabawasan na ang alab sa puso ko para tuparin ang pangarap ko. Halos nawala na sa isip ko ang tungkol sa pamilya ko dahil hulog na ako kay Eddie. Sabi ko nga, ligawan lang niya ako, sasagutin ko siya kaagad at pag inaya akong pakasal, yes, kaagad ako. Kaya lang ay umasa lang pala ako. Dahil kung gaano ang pag-asam kong maging kami ni Eddie ay ganon din ang pag-asam niyang maging nobya niya ulit si Thelma. Isang babaeng pinangarap niya simula pa raw nung high school sila. Naging sila for 2 years pero nagka-break dahil nagkamali si Eddie at wala siyang ibang gusto noon kundi ang magkabalikan sila. Ang tanga ko, umaasa ako samantalang nakikita ko naman na hindi babaeng iniibig ang turing sa akin ni Eddie kundi kaibigan o assistant niya sa trabaho. Siya actually ang nagpauso ng salitang lipad Laura, lipad. Dahil noong tinuturuan niya akong magpalitada, bigla niya akong utusang kumuha ng halo, sasabihin niyan, "Bilisan mo, matutuyo na oh. Bilis, lumipad ka. Lipad Laura, lipad." Tsaka sila tatawa ng mga kasama niya. Nakikitawa na lang ako noon pero ang totoo, nasasaktan ako kasi parang hindi naman babae ang turing niya sa akin. Sa madaling salita, Kuya Bono, hindi naging kami ni Eddie. Natapos ang construction sa likod, nag-iwan pa siya sa akin ng souvenir. Ang lumang cellphone niya at bagong SIM card na siya mismo ang bumili. Tinanggap ko naman kahit alam kong friends lang kami. Dahil hindi naman ako full load lagi sa school, natapos ko ang 1 taon na lang sanang kurso ko sa loob ng 3 semestre o 1.5 taon. Sobra ang iyak ko ng graduation namin kasi wala akong parent na kasama. Hindi nakapunta si mama kasi walang pera. Si Lola Leonie ang kasama ko nung magtapos ako. Pero yung luha ko noon ay hindi lang luha ng kalungkutan dahil wala akong pamilyang naging saksi sa pagtatapos ko kundi luha ng kagalakan at pride dahil napagtapos ko ang sarili ko. Hindi birong hirap ang pinagdaanan ko, Kuya Bono. Nung mag-endo ako sa Greenwich, nawalan ako ng trabaho. Pero that time ay 3 months na lang, magtatapos na ako. Kinuha ko ni Eddie na assistant niya nung makakuha siya ng kontrata sa finishing na isang maliit na bahay. Kami lang 2 ang nagtrabaho noon para sa palitada. Kaya nga, nahulog ng sobra ang loob ko sa kanya. Kung lalaki sana ang kasama niya, ang trabaho dapat ay maghahalo ng semento at buhangin, tagabuhat ng halo, mag-iigib ng tubig, magbubuhat ng buhangin at semento. Kaya ko yun lahat pero ayaw ni Eddie na pagbuhatin ako ng mabigat. Ang ginawa ko na lang bilang sukli sa pagtulong niya sa trabaho ko ay nagpapalitada na rin ako kapag wala yung may-ari. Pag may mali ako, inaayos ni Eddie. Noong time na yon, namimiss ko yung uutusan niya ako bigla
tatarantahin at sasabihin ng, bilisan mong kumilos. Lumipad ka. Lipad, Laura, lipad. Pero hindi ko na ulit narinig yun sa kanya kasi lagi na siyang nakaalalay sa bawat gagawin ko at masuyo niya yung ginagawa. Alam mo yun, halos araw-araw kaming magkasama 8 hours a day. Magkasabay kaming kakain, magmimerienda. Napakagwapo niya, napakabait. Sino bang hindi mahuhulog sa kanya? Kaso hindi nga niya ako niligawan. Hindi ko alam kung napansin niyang mahal ko na siya. Hindi ko naman kasi sinabi dahil kahit na panlalaki yung trabaho ko, babae pa rin akong totoo na hindi dapat nagsasabi ng damdamin niya sa lalaki. Pero sa totoo lang noon kaabang, sa labis ng pag-ibig ko para kay Eddie, gusto ko na talagang magtapat. Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Sa gabi, umiiyak ako habang nagdadasal na sana haplusin niya ang puso ni Eddie at ako na lang ang mahalin niya. Kahihirap, Kuya Bono, yung in love ka sa isang tao pero kaibigan lang ang pagtingin sa'yo. Napasok ako bilang admin assistant sa isang private construction company sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Yun ay isang malaking bayan na katabi lang ng Cabanatuan City. Halos encoding lang ang ginagawa sa office. Pag-encode din ng mga lingguhang sweldo ng mga trabahador. Kahit papano, nakakatulong na ako noon kay mama at sa pag-aaral ng mga kapatid ko. 2 taon ako sa office na yon bago ako naengganyo ni Kathy na office mate ko na mag-caregiver course sa school na itinayo ng ate niya at asawa nitong Swiss o taga dito sa Switzerland. Okay, yes, Kuya Bono, nandito na rin ako kahit na hindi ko talaga pinangarap at hindi ko rin dati sineryoso ang pag-aaral ng caregiver course noon. Kaka-open lang kasi ng school ng ate ni Kathy noon at kaya niya akong niyakag ay para pamparami kunwari ng enrollees. Ang pribadong usapan lang namin noon ni ate Mary, ate ni Kathy ay kapag nakakuha ko ng trabaho, tsaka ako nalang babayaran ng tuition fee ko sa caregiver school. Natapos ko ang kursong yon at saka pala ako nangarap na makapag-abroad nung nandito na si Kathy at kinukwentohan ako lagi para mainggit ako. Noon ay nakiusap na rin ako kina Ate Mary na tulungan din ako and in less than a year ay nakapunta na rin ako dito. Noong araw na yon na kailangan ko nang lumuwas ng Maynila dahil flight ko na kinabukasan, hiniling ko kay Eddie na magkita kami. Sabi niya, susubukan daw niya kasi that time ay sa bayan ng Dingalan sila nagtatrabaho, isang resort house ang ginagawa nila doon. Hindi nakarating si Eddie, pero sa text noong nasa departure waiting area na ako ng airport, ang sabi ko sa kanya, sana magkita pa ulit tayo, Eddie. And sana that time ay single ka pa. Ang reply niya ay ganito, ha ha ha, mag-ingat ka doon ha. Tuparin mo ang mga pangarap mo, Laura. Lumipad ka. Lipad, Laura. Lipad.
Sobra akong nalula, kaabang. Hindi lang sa nakamamanghang ganda ng Basel, Switzerland, kundi maging sa sweldo bilang caregiver dito nung una pa lang. Parang panaginip lang. Pinalad din ako sa pinagsisilbihin kong pamilya noon dahil may AU pair din silang Pinay, si Vanji na siya namang nakatoka sa apo ng inaalagaan kong matanda. Mabait din si Vanji, tubong apayaw siya, magka-share kami sa kwarto. Ahead ang Pilipinas ng 7 hours dito, like kapag 7 PM dito, alas 12 na ng hating gabi dyan, pero gising pa si Ranger na boyfriend ni Vanji at sila ay nag-uusap sa pamamagitan ng internet. And one night here in Basel ay ipinakilala ko ni Vanji sa pinsan ng kanyang boyfriend na si Archie. I mean, si Archie ay pinsan ni Ranger na boyfriend ni Vanji. Si Archie ay isang seaman na tubong apayaw din pero that time ay nasa apayaw siya at kasalukuyang nagbabakasyon. Si Archie, kaabang, ay larawan ng isang hunk. Hindi siya cute kundi gwapo, maskulado at confident siya sa kanyang pananalita. Gayunpaman ay hindi ko siya kaagad nagustuhan dahil mayroon pa talagang lalaking laman ang puso ko noon. Alam niyo na siguro kung sino. Yes, si Eddie. That year was 2006 or 2007 at may Facebook na noon. Pero kahit anong hanap ko kay Eddie sa Facebook ay hindi ko siya makita. May number siya sa akin but I preferred not to call him kasi parang takot akong malaman o marinig sa kanya na kasal na siya kay Thelma. Nagpakadalubhasa na lang ako sa pag-iwas sa tawag ng pag-ibig at itinuon ko ang lahat sa aking trabaho. Until one day na nagpa-renovate ang amo ko, yung matandang inaalagaan ko ng chalet sa Bottmingen, isang municipality malapit dito sa Basel. Yung amo ko ay 65 years old lang pero mayroon kasi siyang arthritis kaya madalas ay naka-wheelchair siya at hindi laging komportabling nakakagalaw. Sa lahat ng lakad niya kasama ako. Kahit nga doon sa Bottmingen nung bisitahin niya ang pinaparenovate niyang bahay na kung tawagin nga nila ay chalet, wala kaming naabotang trabahador sa chalet. Nakatiwangwang ang mga construction materials at may portion ng dingding na hindi maayos ang pagkakapalitada at kaagad napansin yun ng amo ko. Agad siyang hinay-blood. I'll fix it, sabi ko. Nakatunga nga siya nung gumalaw ako at naghalo ng buhangin at semento. Hindi siya makapaniwalang kaya ko at tumatawa pa siya nung nagpapalitada na ako. Sa ganong ayos ako nadatnan ng tatlong lalaking nag-break lang pala kaya iniwan saglit ang trabaho nila. Isa sa lalaking yon ay si Liam, isang Swiss at siya ang parang leader ng grupo o pinaka-foreman nila. Good thing nakakapag-English siya at hindi niya nakaligtaang purihin ako sa nakita niyang trabaho ko. May sinabi siya sa amo ko at nagpangiti sa matanda. Romansh kasi ang kanilang salita at noon ay hindi pa ako bihasa. Noong pauwi na kami, masaya ang kwentuhan ng amo ko at ng driver niya hanggang sa kalabitin ako ng amo ko at sinabing, "That man, the foreman, is single. And he told me that he likes you." "Whose man?" Tanong ko naman. "Liam, the foreman working in my chalet. Laura, he likes you. And he asked me if he can invite you somewhere on Sunday." Sumapit ang Sunday. Hindi ako nakipagkita kay Liam pero naging simula yun ng masiglang communication namin sa cellphone. He texts and calls me any time of the day. At nakakatuwa dahil sa pamamagitan ng internet ay nag-aral pa siya ng Tagalog. Nagulat na lang ako isang gabing tumawag siya at ang unang narinig ko sa kanya ay ganito, "Laura, mahal kita."
mahaba-haba pa mga kabang, kaya't kailangan muna nating putulin. Anyway, dalawang parte lang ito, ano? At sa mga tumutok mabuti, napansin nyo ba na noong siya ay 19 ay parang 2002 ba yon? Basta nararamdaman ko na siya ay nasa 50 plus o kaya ay mga malapit na mag-50. Pero sa kanyang pagkakakwento, ang pagkakatukoy niya ng Switzerland ay dito sa Switzerland. Ibig sabihin, habang nagsusulat siya nitong kanyang kwento ay nasa Switzerland siya. Parang nararamdaman ko tuloy na kung meron man siya nakatuluyan ay si Liam yon, yung Swiss, yung taga doon sa Switzerland. Kaya lang, meron din akong pakiramdam na baka si Eddie pa rin o posible kaya na si Bron. Anyway, kailangan abangan ang panghuling bahagi ng kwento ng kahugot ating Silaw para malaman natin kung sino talaga ang kanyang naging tadhana kung meron man. Samantala sa atin muna mga shoutout mula sa ating post nitong kwento ni Lau. Odlus Malu, shoutout Kuya Bono, listening here in Lamtin, Hong Kong. Maraming salamat Odlus Malu. Jennifer Masinak Dawagan, salamat Kuya Bono, may papakinggan na naman habang naglilinis. Pa-shoutout po from Makilo, Buringal, Paracelis, Mountain Province. Maraming salamat. Jen Baruga, Mangulad, Chosan, Kuya Bono. Salamat po, shoutout na rin. Salamat ulit, more story to upload. Always bangers here at Lohas Park, Hong Kong. Agyaman, Jen Baruga, Mangulad. Daisy Almazan, salamat ulit. May papakinggan na naman. Pa-shoutout sa asawa ko dyan sa Tuaw at dalawang anak namin, Kuya, at si Ate Barbie D. Almazan at Ate May de la Cruz Almazan. Salamat. God bless you to Daisy Almazan. Shoutout sa solid tagapakinig abangan sa bagong kwento ng San Jose del Monte, Bulacan. Mary Rose Garganian, Maricel G. Mesana, Edward Fortesa Mesana, mula kay Maricel G. Mesana. Thank you. Joan Chamson Tor, shout out to you. Maylin Kuntapay, Zinampan, good morning also to you. Chonaline Mariam, shout out to you. And Emma Cardenas, good morning to all kaabang out there. Greetings all the way from The Peak, Hong Kong. And Carol Tungpalan Batugal, hi sa lahat ng kaabang na hahako. Pa-shoutout from Cagayan Valley, from Carol. Lani Balinan Lagutan o Ligutan Bakay, shoutout to you. JV Magulod, pa-shoutout from Gataran Cagayan, shoutout to you JV. Eleanor Balabal Kuyasep Akop, shoutout kayo po here in Tuludan Tinok, Ifugao, na laging nakaabang. Maraming salamat, Eleanor. Lynn Tolosa, salamat sa bagong upload. May stress reliever na naman. Always a bangers here in Hong Kong. God bless you to Lynn Tolosa. Marie Chris Klang, shout out to you. Tamang Elmer, hello. Pa-shout po sa asawa ko, Ron, na tamang anak ko, Ilona at Elora po. At lahat ng mga nakakilala sa akin, it's me, Elmer Tamang. Adele LC, shout out to you. Adele LC, shout out ko Bono bangers here in paano basahin to? Tenum, Hong Kong, from Santiago City. God bless you also, Adele. Dang Balubar, shout out to you. Leveline, sulit sa paghihintay, tanong ng tanong ang mga taga-Japan kung may bagong upload ka na. Thanks po, shout out lagi. Leveline, pakisabi sa kanila Leveline, subscribe, di ba? Mag-subscribe sila sa ating mga channel. Maraming salamat muli. Jolly Pascua, shout kay Bono from San Manuel, Isabela. Brian Abalos, shout kay Bono, Idi Pamilya Abalos from Puangi, Dipakulaw, Aurora. Uy, taga dito si Bron. Di ba? Dipakulaw, Aurora. Avil Listener Nak, Manipod, Pai di College Nak. Kuna ni Brian Abalos. Baka maamom ni Bron. Finally, under papakinggan, good morning Kuya Bono, sabi ni Ziadan Pacheco. And Jocelyn Pigao, Anatasio, shout out to you. Rahima Sanday Budi, assalamualaikum. Kuya Bono was listening here in Cotabato City. Mag-iingat ka po palagi. Hindi ka na ba babalik, Rahima, doon sa gitnang silangan?
And anyway, ingat ka rin lagi, Rahima, at sa iyong pamilya. And Lina Naya, shout out from Cebu, Nueva Vizcaya. Jeric, pa-shoutout from Lubuagan, Kalinga. Abangers mo dito sa Porac, Pampanga. Balang araw, ma-share ko rin ang kwento ko dito kay Bono. Salamat. Waiting kami, Jeric. And Eds Camayo Sinfuego, always listening here in Hong Kong. May nag-reply, si Marie Chris, nakikinig ka din sabi niya. At when ate ko na naman. Thank you. Lovey Ann, shout out to you. Ria Estrada Iduria, listening here in Kuwait. Maynard Castro from Montalban, Rizal. Weng Bainado Bermejo, abanger in Hong Kong. Jamala, nakahapon ako naghahantay, Kuya Bono. Pasensya na. At maraming salamat na nakapaghintay ka, Jam. Jaisel Joy Duldulaw, abangers here, pa-shoutout po sa aking kaaway na mahal ako na si Jose Sanchez Mira. Na si Jose ng Sanchez Mira. Kaaway, sa aking kaaway na mahal ako na si Jose ng Sanchez Mira, from your wife of Kern Hill, Swen1, Hong Kong. May abang na naman ako palipas ng oras para di maramdaman ng pagod sa maghapon na work. Pasensya na kung hindi ko nababanggit ng tama yung mga locations o places ninyo, ha? Hindi kasi familiar sa akin. For shout out, always the bangers here in Al-Hasa, Saudi Arabia, from Angela Pahila Ligayo. Rosaline, shout out to you. Maricel Tamayo Vicera, shout out to you. Geraldine Dalit Makabagal Piedad, thank you sa bagong upload, Kuya Baro. Salamat po sa pa-shoutout. Pa-shoutout po ulit sa mga adik sa programa mo. Ray John Dalit po at Josue Gudoy. Thank you and God bless you to Geraldine. And Angs Rives Balurin Malana. Angs Rives Balurin Malana. Shout out Papa Bono, listening from Hong Kong. More power and God bless you too. Teresa Montel Rosario, shout out to you. Zoyong, yehid naman natin Garige, tindinginda na bang agkirkirta. Thank you, maraming salamat Zoyong. Mabuhay Sir Bong, ay si Sir Bong pala ito, shout out to you Sir Bong. Ito ay DJ din dati sa Tugigaraw. Nakasama ko ito sa Campus Radio Tugigaraw, pero galing yata siya sa Magic FM, si Sir Bong. Daisy, shout out to you. At bilang panghuli, si Deja JS. Let's go, sabi niya. Ayun, nabasa natin yung 50 plus comments. At muli abangan natin ang napakagandang kwento ng kaabang nating si Lau Olara. Mula dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube. Kaabang mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.